Gaano nga ba kahusay sa kanyang prime ang isang Clyde the Glide Drexler noong 90s era? Kung ihahambing natin siya sa isang player sa kasalukuyan ngayon sa NBA ay parang pinaliit na Giannis Antetokounmpo itong maglaro mga idol. Bagamat shooting guard ito pero karamihan ng puntos niya ay halos nanggagaling sa ilalim ng court. Kung hindi alley-oop dunk ay sumasalaksak talaga ito sa loob at walang katakot-takot na dinadakdakan ng harapan ng kanyang mga kalaban. Kaya siya ay binansagang the Glide dahil sa kanyang effortless glide sa basket. Napaka-explosive nito mga idol na kapag tumalon na ito ay parang lumilipat papunta sa rim. Pero maganda rin ang shooting nito mga idol kaya all around din ang kanyang opensa na parang si Michael Jordan. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 10-time NBA All-Star at 1-time NBA champion ng 6'7" high flyer na si Clyde the Glide Drexler. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 1983 NBA draft nang pumasok si Clyde Drexler sa NBA. Siya ay 14th overall pick noon na pinili ng koponan ng Portland Trail Blazers. Sa kanyang unang season ay hindi pa siya napagkatiwalaan ng koponan. Siya ay ginawang backup shooting guard noon ni Jim Paxson. Nabigyan lang siya noon ng 17 minutes playing time per game na umaverage ng 7.7 points at 2.9 rebounds per game. Mababa ito mga idol. Kaya hindi nga siya nakasama noon kahit sa all-rookie second team man lang. Ngunit ganun pa man, pagdating naman sa kanyang pangalawang season ay mas humaba ang kanyang playing time. Dahilan na makakapagpasiklab siya ng kanyang laruan sa koponan. Nabigyan na ito ng almost 32 minutes playing time per game. Kaya dahil dito ay tumalon bigla ang kanyang stats from 7.7 points per game to 17.2 points per game mga idol. Dahil dito siya ay pumangalawa noon sa 6 Man of the Year. Bigo nga lang niyang nakuha ang award na ito. Sa pangalawang season din niya nang dumating din ang isang competitor na player na makakabakbakan niya. Ito ay si Michael Jordan. Well, madalas nga silang nagkakabantayan at nagkakapalitan ng opensa nito mga idol. At masasabi nga nating parehas talagang competitor ang dalawang mamang ito. 1986-87 season, ito ang kanyang pang-apat na season sa liga. Dito nang gawin na siyang ganap na starting shooting guard ng koponan. Malaki na ang binago ng kanyang laruan dito mga idol. Naging mas explosive at mas naging efficient na ang kanyang pinapakitang laro. Pataas ng patas na din ang kanyang naiambag sa koponan dahil umaverage na siya dito ng almost 22 points per game. Kaya masasabi natin na sa season ito ang simula ng kanyang prime sa kanyang karera. 1987-88 season na nakikipagsabayan na siya sa mga superstar na sila Barkley, Magic Johnson, Larry Bird at Michael Jordan. Dahil sa season na ito mga idol ay nasa pang-5 pwesto na siya sa MVP voting. Nakuha nga lang ni MJ noon ang MVP award. Umaverage na siya dito ng 27 points per game. Siya na ang primary offensive player ng Portland noon mga idol. Ngunit kung makikita nyo sa kanilang playoffs history mga idol, simula ng kanyang rookie season ay halos hanggang round 1 ng playoffs lang ang inaabot ng kanilang koponan. Isang beses lang silang nakarating noon sa semifinals. Tumagal ng 6 na seasons mga idol bago talagang maging ganap na top contender ang koponan ng Portland Trail Blazers noon. Dahil sa season ng 1989-1990 season ay ang pagsisimula ng kanilang pagiging matikas na koponan sa Western Conference. Nagkaroon na din kasi siya ng makakatulong noon sa opensa ng kanilang koponan kaya bahagyang bumaba nga ang kanyang stats dito na umaverage ng 23.3 points per game. Sa season din niya ito nakuha ang kanyang karir ay in points in 1 game. Ito ay nangyari nga noong January 6, 1989 kontra Sacramento Kings. Matapos siya magtala sa laro nilang yun ng 50 points na nagpanalo sa kanilang double overtime game. Ngunit bumaba man ang kanyang scoring stats sa season ito, hindi naman ito naging alintana mga idol. Dahil nagkaroon din ng pagkakataon ng ibang players sa koponan na umambag din pagdating sa opensa. Kaya sa season ito ay pumesto nga sila noon sa number 2 seed with 59-23 win-loss record. Kaya naman hindi rin sila pumayag noon na masayang lang ang kanilang pinaghirapan sa regular season game. Dahil pagdating ng playoffs noon mga idol ay halos maging unbeatable sila. Sa round 1 pa lang ng kanilang playoffs noon ay winilis nga lang nilang ng walang kahirap-hirap noon ang koponan ng Dallas Mavericks. Pagdating sa semifinals nang itaob lang din ang koponan ng San Antonio Spurs. At sa Eastern Conference Finals nang pabagsakin lang din nila ang koponan ng Phoenix Suns. Kaya sa unang pagkakataon nga ng kanyang karera ay nakapagkampiyon nga sila noon sa Western Conference at nakatuntong nga sila noon sa 1990 NBA Finals. Pero hindi nga lang naging madali sa kanila ang pagsungkit ng kampyonato mga idol dahil nakatapat nila sa finals na yun ng mga tinaguriang bad boys sa NBA ang koponan
koponan ng Detroit Pistons. At sa seri nilang yun ay mukhang naubusan ng gasolina ang Portland noon mga idol dahil isang beses lang silang nakakalasap ng panalo at tuluyan nga silang tinalo sa finals noon ng Detroit Pistons. Well, very disappointing nga ito para kay Drexler mga idol dahil abot kamay na nga sana ang kampyonato ay nasilatan pa sila ng Pistons. Pero sa sumunod na season lang mga idol, 1990-91 season ay handang-handang makabawi noon ang Portland dahil sa season ito ng pag-arian na nila ang liga. Sila ang nakakuha ng best record noon sa NBA with 63-19 win-loss record. Syempre sa pamumuno pa rin yan ni Clyde Drexler na umaverage pa rin ng almost 22 points per game. Well, nakarating nga silang muli noon sa Western Conference Finals at nakaharap ang number 2 seed ang Los Angeles Lakers. Sa pagkakataong ito mga idol ay naharangan agad sila ng Lakers noon na makabalik sa finals dahil tinalo nga sila ng Lakers noon na umabot lang sa Game 6. Nakakapanghinayang ito para kay Drexler dahil sa ganda ng kanilang simula sa regular season ay hindi nga sila nakatawid sa NBA Finals. Sa sumunod na season naman, 1991-92 season ay muling bumangon at nagpatuloy ang koponan ng Portland. May kasamang gigil lang nilaro nila noon sa playoffs mga idol dahil sa round 1 ang restbakan nga nila noon ng Los Angeles Lakers. Isang beses lang nilang pinatikim ng panalo ito at tuluyan nga nilang nilaglag ito sa playoffs. Tinalo din nila ang Utah Jazz noon sa Western Conference Finals kaya sa pangalawang pagkakataon ay muli nga silang nakarating noon sa NBA Finals. At sa finals na ito ang bakbakan naman niya kay Michael Jordan ang koponan ng Chicago Bulls. Well, naging maganda naman ang kanilang naging bakbakan noon mga idol. Palitan lang ng panalo ngunit sa Game 5 na makabanti nga ang Chicago Bulls. Sinubukan pang pwersahin ng Portland noon na paabutin sana sa Game 7 ngunit hindi na nga kinaya pa at sa Game 6 lang ay natapos nga ang kanilang serye ng finals. At muli na namang nabigo dito si Clyde Drexler. Well, after ng kanilang pagkatalo sa finals ay muli nilang naranasan ang sumpa sa round 1 ng playoffs. Ni hindi na nga sila nakarating pa noon sa semifinals ng playoffs ngunit bago nga siya i-trade ng koponan December 4, 1994 versus Milwaukee Bucks na magawa pa dito ni Drexler ang kanyang pambihirang game-winning buzzer beater. 0.9 seconds mga idol nang kumana ito ng spinning 3-pointer na kahit siya mismo mga idol ay hindi makapaniwala sa kanyang nagawa at napangiti na lang ito. Well, sa 11 seasons ni Drexler sa koponan ng Portland ay hindi nga ito pinalad na makapagkampiyon until matrade nga ito papuntang Houston Rockets. Ito ay sa kalagitnaan ng season ng 1994-95. Well, mukhang sinwerte nga noon si Drexler mga idol dahil nakasama niya sa koponan noon si Hakeem Olajuwon at top contender din ng Houston. Naging malaking tulong nga itong si Drexler noon sa koponan ng Houston mga idol na umaverage pa rin ng 21.4 points per game sa kanyang 35 games na nailaro sa Houston dahil nakarating nga ang Houston noon sa 1995 NBA Finals na nakaharap ang Orlando Magic. Guess what mga idol, dahil winalis lang nila ng walang kahirap-hirap ng Houston noon ng Orlando Magic. Kaya nakuha nga dito ni Clyde Drexler ang kanyang una at huling kampyonato na din sa kanyang karera dahil hindi na nga ito nasundan pa. After ng kanilang kampyonatong yun ay 3 seasons pa ang tinagal sa Houston ni Drexler mga idol. Yun nga lang hindi na sila nakabalik pa ng NBA Finals at sa edad niyang 36 years old ay tuluyan na nga nagretiro sa liga ng NBA noon si Clyde Drexler. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Clyde Drexler sa liga ng NBA?